for the Lord. We can do better for the Lord. We can do better. Tama? Tama. Tama. So, ayan. Let's pray. Heavenly Father God, we thank you for this morning. Salamat, Panginoon. Dahil ito na naman kami, Lord God, nag-uumapaw sa saya ang aming mga puso, Panginoon. Dahil naniniwala kami at nararamdaman namin, Panginoon, na sa bawat yugto ng aming buhay, bawat season ng aming buhay, Panginoon, nasaan man kaming estado, nasaan man kaming posisyon ng aming buhay ngayon, we believe, Lord God, and we experience, Panginoon, nakasama ka namin sa lahat ng seasons, mahirap man o madali, masaya man o hindi, Panginoon, kasama ka namin. And we will praise your name. We will worship your name, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan, kung ready ka na, tapikin mo yung katabi mo. Pupurihin natin ang Panginoon. It's a new era that it began. It's time for favor, we're walking in. The word is spoken, and we believe. You pour a blessing, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. You know, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate! Everybody celebrate! 'Cause we're living in the greatest day. Lifting up the highest praise. 'Cause you're worthy, you're worthy. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 oh. You're turning back. We're stretching out. You're turning back. We receive it all. It's a new day. We're on top of the world. Oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate. 'Cause we're living in the greatest day. Lifting up the highest praise. 'Cause you're worthy, oh you're worthy. Blessings, blessings that we can't attain. There are miracles we can't explain. Dancing in this joy, dancing in this joy again. 'Cause you're worthy, that you're worthy. Say yes, yes, yes. Lord, we agree that yes, yes. It's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. Say yes, Lord. Yes, yes. Lord, we agree that yes, yes. It's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. Say yes, Lord. Yes, yes. Lord, we release it. Yes, yes. All of the people, bless, bless. Lord, we believe it. Everybody celebrate. Everybody celebrate. 'Cause we're living in a great yes, Jesus. Lifting up the highest praise. 'Cause you're worthy. Oh, you're worthy. Blessings. Blessings that we can't explain. There are miracles we can't explain. Dancing in this joy again. 'Cause you're worthy. Oh, you're worthy. Whoa, oh, oh. 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 Yes, Jesus. We praise your name, God. Lord, maraming salamat, Panginoon.
You know every hearts, Panginoon. Every desires of our hearts, God. And we believe, Lord God, in everything, Lord, you are in control, Panginoon. Kontrolado mo lahat, Panginoon. Even, Lord God, ang aming paghinga, Panginoon. And for that, Lord, we thank you, God. We thank you, Lord. Kasi napakalaking assurance yun sa amin, Panginoon. Na ano man yung maging sitwasyon namin, Lord, naniniwala kami, Lord God, na nandun ka, Panginoon. Kasama ka namin. Church, I want you to worship God. Na parang nandiyan lang siya sa harapan mo. Huwag kang mahiya dyan sa katabi mo. Kasi ang Diyos ang nakikinig at nakakakita sa puso mo. I want all of us to worship God like never before. Worship God na parang yun na lang yung kaya mong gawin. Malungkot ka, masaya ka, it's okay. Worship God. Dapat hindi nakabase yung pagpuri natin sa Panginoon sa sitwasyon na meron tayo. Pupurihin at kakantahan lang ba natin ang Panginoon kapag masaya tayo o kapag malungkot tayo? Kasi we feel it. We worship God. Hindi base dapat sa emosyon na meron tayo. We worship God because He deserve it. He deserve our praises and worship para sa Kanya. Yes, Jesus, we worship Your name, God. Let's sing. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Held within Your love. Held within Your love. The wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands. I lift my hands to Him. You must surrender. Tell my soul again, You are Lord of all. So the seas are raging, You will speak and take them. You have found the rest, You are in control. Valleys I will trust, Your spirit is enough to keep me walking. Come on, church, let's worship God. Speak life to me again, Lord, I need You. Oh, I need You. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender, and tell my soul again, You are Lord of all. And though the seas are raging, You will speak and take them, and You have found my rest, You are in God. I lift my hands, I lift my hands to heaven, hear my heart surrender, and tell my soul again, You are Lord of all. And though the seas are raging, You will speak and take them. You have found my rest, You are in control. Yes, Jesus, we will trust in You alone, Panginoon.
We will trust in you, our family, Panginoon, our lives. Ang lahat, Panginoon, sa buhay namin, God. Yes, Jesus, we will worship your name, God. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in you, God. I will trust in only. Yes, Jesus. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. I will trust in you, God. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. And lift my hands to heaven, give my heart to heaven, tell my soul again, you Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus, we worship your name, God. You have found my way. One more time. And lift my hands to heaven, give my heart to heaven, tell my soul again, you Lord of all. You are speaking, take them. You have found my ways. You will control. You have found my ways. You will control. You have found my ways. You will control. You have found my ways. You were in control. Yes, Jesus. Hallelujah. We worship your name, God. Tunay, Panginoon, na ika'y tapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sometimes, God, we feel, Panginoon, na hindi namin deserve yung pagmamahal na ibinibigay, ibinubuhos mo sa amin, Panginoon. But God, ang sarap sa pakiramdam, Panginoon. Kasi yung Diyos na buhay, yung Diyos namin, mahal kami. At hindi nagsasawa na maging mabuti sa amin, Panginoon. And with that, Lord, we offer our worship to you, God. We love you, Lord. We worship your name, God. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life. Yes, all my life you have been faithful. Yes, Jesus. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. Yes, all my life you have been faithful. Yes, Jesus, you are faithful, God. You are so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. When my life lays out, I surrender now. I give you everything. It's your goodness is running out, it's running out. Your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. When my life lays out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Sige, ika'y tapat. Ika'y tapat sa pangbuhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, ika'y tapat, I believe, naging tapat sa iyo ang Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman.
Diyos na buhay, tunay na Diyos, Panginoon. Lord, we worship your name. We honor your name, God. Handa na po ang aming mga puso, Panginoon. Tanggapin ang salita mo, Lord God, sa umagang ito. We worship your name. We honor your name, God, your holy, holy name, Panginoon. Your powerful, beautiful name of Jesus. Maraming salamat po sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Salamat po, music team. And para po sa lahat, ayan, magandang araw ng linggo. Sa mga kararating din po, punta na po tayo sa comfortable places natin. And para po sa mga nanonood ng live ngayon, magandang umaga po. You can tag your friends or share this live. Ayan. So sige, bago po tayo magsimula, ayan, pwede po bang karoon muna tayo ng meet and greet sa katabi natin. Pwede po bang bigyan nyo sila ng isang sampal de joke lang. Paano po? High five nyo po sila. Tingnan nyo po kung malamig. Ayan, kaliwa at sa kanan. Sige po, lakasan natin. Baka tulog pa yan. Ayan. Dahil ang panahon natin ay medyo malamig, tanungin nyo na rin siya kung siya'y naligo. Ayan. Kasi baka naman, di ba? Ayan. Ready na po ba? Isa pa po? Sige po, isang high five sa katabi mo sa kanan. Kanan hindi kayo sumusunod. Kanan po, kanan. That's right. Tapos po, sa kaliwa, isang, yan. Ayan, parang may galit po yung iba. So, ayun lang po, hindi ko na po patatagalin to deliver us the message from our God. Tinatawag ko na po ang ating pastor, Pastor Adet Kulitoy. Hello? Check sound. Okay. Thank you very much, Mama Ivy. Magandang umaga sa ating lahat. Let's all welcome Kuya Andy. He's on vacation today. Enjoy your vacation, Kuya Andy. Anyway, last week ay nagsimula po tayo ng isang bagong series entitled New Season. Ako ay nagpasya na simulan natin ang ating mga gagawing paghahanda para sa pagpasok ng 2026. And if you will remember, starting last Sunday and until the last Sunday of January, ay pag-uusapan natin ang new season. Ibig sabihin, pag sinabing new season, ito ay paghahanda nating lahat, hindi lang sa bagong taon na papasok, kundi sa bagong season ng inyong mga buhay. For example, kung mag-aasawa ka na next year, this will be your preparation. Kung graduating ka na next year, whether in elementary, high school, or college, this will be your preparation. Kung ikaw naman ay magkakaroon na ng bagong trabaho, this will be your new season. So regardless kung ano man yung bagong tatahakin nating pahina o kabanata sa ating buhay, it is my prayer na makatulong ng malaki sa atin itong ating pag-uusapan. So for this morning, let's talk about HPCI North Caloocan Season 5, Part 2, Posture and Perspective. Kung maalala ninyo, last Sunday ay tinalakay natin ang unang-unang bagay na paghahanda na dapat nating gawin para sa ating new season. And what is that? Magayos tayo ng buhay.
linisin natin ang ating buhay. Kung meron tayo mga bad habits na ginagawa, stop it. Kung meron tayong lihim na kasalanan na ginagawa, stop it. Kung may mga kaibigan tayong inilalayo tayo sa Panginoon, stay away from this kind of people. Why? Kasi magiging napakahirap sa bawat isa sa atin na makarating sa bagong pahina o kabanata ng ating buhay na hindi tayo nagsisimulang mag-ayos ng buhay. Tandaan natin, ang mga Israelites, pinangakuha sila ng Diyos ng isang masaganang lupa, a land overflowing with milk and honey. At kinakailangan lamang 11 araw ng kanilang paglalakbay mula Egypt through the desert going to the promised land, but it took them 40 years. Why? Hindi sumunod at hindi nag-ayos ng kanilang buhay. This is what I believe. Posibleng dapat ngayon merong ilan sa atin na nasa bagong kabanata ka na ng iyong magandang buhay. Pero wala ka doon. And probably one reason is kailangang may ayusin ka sa iyong buhay. So after nating mag-ayos, granting, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tinigil na natin yung mga masasamang habits, yung ating mga lihim na kasalanan ay hiningi natin ng tawad sa Panginoon, nagsimula na tayong mag-unfriend ng mga toxic na mga kaibigan natin sa Facebook. Ano ang mangyayari? Anong susunod? I believe, pag nag-ayos na tayo ng ating mga buhay, tayo ay dapat magkaroon ng tamang pananaw. POV. Will you agree with me? Kapag hindi ka ayos dito, dahil sa mga iba't ibang issues ng buhay mo, mahirap magkaroon ng tamang pananaw. Why? Dahil magulo ang iyong isip. So for this morning, we will talk about posture and perspective. And for the whole duration of this series, ay palagi nating makikita at mababasa ang statement na ito. Stepping into a new season means entering a new phase of life. Ang iba sa inyo, naging mga magulang na ngayon. Next year, ang iba ay magiging magulang, parents. So entering a new phase of life which involves transitioning from an old way of life to a new one. Embracing both the challenges and opportunities that come with it. It requires letting go of old habits, mindsets, and even relationships that no longer serve your growth and preparing to move forward with new experiences, activities, and perspectives. Ang ating pong susing talata ngayong umaga ay nasa awit 32 verse 8. Ang sabi rito, the Lord says, I will guide you along the best pathway of life. Beautiful. I will advise you and watch over you. Notice on this verse na tayo ay pinapangakuan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tayo ay kanyang gagabayan. Hindi lang sa buhay, hindi lang sa lakbayin ng ating buhay, hindi lang sa bagong season na ating pupuntahan, but the best pathway
for your life. That's why I do believe na pwede nating maranasan ang pinakamainam na landasin na ating tatahakin sa buhay na ito kapag ginagabayan tayo ng Panginoon. And because of human nature, merong possibility na ma-detour tayo, ma-out of way, mawala sa tamang landasin. Ang sabi po ng second part, I will advise you. Ibig sabihin, ang Panginoon ay merong gagawing mga hakbang, mga pangyayari sa iyong buhay na kung hindi mo kayang basahin, ay pwedeng magtuloy ka sa maling gawain ng buhay. And then I will watch over you. Bago natin ito talakayin, let's come to the Lord in prayer. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Kung mayroon pang ilan sa amin ang hindi pa nag-aayos ng buhay, naglilinis ng buhay, bilang paghahanda sa bagong kabanata ng aming mga buhay, tulungan mo po siya upang sa ganon, sa mensahe na aming maririnig ngayong umaga, magliwanag ang aming isipan at magkaroon kami ng tamang point of view, perspective, at pananaw. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na naririto ngayong umaga, maging aming mga first-timers, at ang lahat po ng nanunood online. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang salitang POV ay very common sa ating panahon ngayon. Meron akong sinusubaybayan na dating isang abogado at maganda yung kanyang mga POV. However, dumating ang time na na-expose yung kanyang wrongdoing. In-unfollow ko na po siya. So, napakahalaga na sa pagpasok natin sa bagong kabanata ng ating mga buhay, tama ang ating POV. Perspective. Pananaw. Kasi pag mali ang iyong POV, definitely, mali ang magiging direksyon na tatakbuhin ng iyong buhay. And the opposite is true. So, what is the big idea sa Psalm 32 verse 8? To thrive in a new season, we must leverage insight, cultivate insight, develop foresight, and trust in God's oversight. Ibig sabihin, if you will summarize yung ating pag-uusapan ngayong umaga, you can summarize it in 4 major points. Hindsight, insight, foresight, oversight. At itong 4 na ito ang siyang nakapaloob para magkaroon ka ng tamang perspective or point of view. Talakayin natin yan isa-isa. Ang una, hindsight. Ang ibig lang sabihin ng hindsight, learning from the past. Ibig sabihin, ang tamang pananaw na magdidikta sa ating mga isipan ay nangangailangan na meron tayong babalikan. While is it true na hindi na natin pwedeng baguhin ang nakaraan? It's impossible to change the past kasi tapos na. However, I do believe we must learn from the past.
At meron pong isang famous quotation, yung mga hindi natuto sa kasaysayan ay malamang uulitin ang kanyang kamalian. So, what is hindsight? Learning from the past. Kasi ganito yan. Pag may issue ka sa buhay mo ngayon, may problema ka na paulit-ulit, cycle. Pag inanalyze mo yung iyong issue, paulit-ulit siya. Nangyari na kahapon, nangyari kaninang umaga, nangyari ngayon, at mukhang mangyayari bukas. Alam niyo ibig sabihin nun? Hindi ka natututo sa mga past experiences mo. So ang sabi ng awit, 77:11-12. Oh, by the way, you will notice, lahat ng mga talata na kukunin natin ay nasa aklat ng mga awit. Ibig sabihin, pag hindi ka natuto rito, awit ka. Okay? Okay? So, Psalm 77:11-12. But then I recall some of you have done. Tama ba? A few of what you have done. No. But then I recall all you have done, O Lord. I remember your wonderful deeds of long ago. They are constantly in my thoughts. I cannot stop thinking about your mighty works. So very clear dito, makikita natin na tayong mga tao ay binigyan ng Diyos ng isang bahagi sa ating mga utak para makabalik tayo sa nakaraan. Ang tawag diyan ay memorya. Memories. At dito sinasabi ng author ng Psalm na naaalala niya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya. Natatandaan niya yung mga kamanghamanghang bagay na nangyari kahapon. Ito ay palaging nasa kanyang mga isipan at hindi mawala sa kanyang isipan itong mga dakilang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. What is hindsight? Hindsight is a gift from God. Walang tao na hindi niregaluhan ng Diyos ng memorya. Tama? Lahat tayo may memorya. Lahat tayo may kakayahang makaalala. Tama? Tama ba? Ano yung sinabi ko? Kidding aside. Hindsight is a gift from God. Why? What purpose? Allowing us to learn from the past, gain valuable insights, and apply them to our present and future. Ibig sabihin, kapag alam mo ng mali, huwag mo nang ulitin kasi mauulit lang ngayon. At pag hindi mo inayos ngayon, sigurado mauulit bukas. And it will take you quite a long time para makarating ka sa bagong kabanata ng iyong buhay. From these verses, Psalm 77:11-12, tatlong bagay ang makikita natin very quickly. Recall, reflect, respond. Ano ibig sabihin? Para magkaroon tayo ng tamang pananaw, para magdala sa atin sa bagong panahon, kabanata, chapter, season ng ating buhay, tumingin ka sa nakaraan. Gagawin mo yan sa pamamagitan ng 3 R.
recall, reflect, respond. Ano ibig sabihin ng recall? Pag sinabi nating recall, inaalala natin ang lahat ng mga katapatan ng Diyos sa ating buhay kahapon. At dahil naalala natin ang lahat ng katapatan ng Diyos sa ating buhay kahapon, anong nangyayari? Nabibuild ang ating trust and confidence sa kasalukuyan at sa inaharap. Actually, in the book of Lamentation, it says, His mercies are new every morning. Great is your faithfulness. So, meron ba kayong mga naalala? I do believe meron. Na mga kabutihan, katapatan ng Diyos na ginawa niya sa inyo at ito'y nag-build ng trust and confidence sa kasalukuyan. Last week, kinukwento ko sa inyo ang ating journey. Kaya HPCI MC Season 5, kasi sa 4 na nakaraang season, kitang-kita yung katapatan ng Diyos sa atin. Season 1, nasa bahay lang tayo. Phase 4, 2,000 ang upa. After 7 years, lumipat tayo ng phase 1. 20 to 30,000 ang upa. 2 years lang tayo ron. And then pagkatapos noon, lumipat na tayo sa Bicas. Season 3, 85,000 ang upa. Nagkaroon ng pandemic, umalis tayo. After ng pandemic, bumalik tayo. Season 4, 50,000 na lang ang upa. And here comes Season 5. Bagong lugar, mas malamig dito, mas safe ang inyong mga anak, at mas marami tayong may invite ng mga kaibigan at kamag-anak sa bago nating location doon po sa may Congress. Season 5. At hindi ko naman ikinakaila sa inyo na yung ating building project is worth 14 million pesos. Ito po ang update. Nakapagbigay na po tayo sa kontraktor ng 1.4 million pesos. 3 zero na lang, tapos na. Tama? Tama ba? 3 zero? 3 zero na lang. And if you have time, dalawin nyo naman. Siya lang ang bukod tanging tinatayo, nabubuhusan na po yung second floor. Ang timeline, by December 18 or 19, iislabin na po yung ating second floor. By February, magbububong na po tayo, gagawa na po ng mga trusses. And Lord willing, on our 20th anniversary next year, we will be moving on our new location. Loobin nawa ng Panginoon. Bakit po ganon ang aking kumpiyansa at tiwala sa Diyos? Grabe yung ginawa niya kahapon eh. 2,000, 30,000, 85,000, 50,000, 14 million. Wow! Pastor, saan tayo kukuha ng pera? Hindi ko alam. Pero dahil ang tindi ng record ng katapatan ng Diyos kahapon, kumpiyansa ako ngayon at malaki ang aking tiwala sa Panginoon na loloobin niyang matapos ang ating building project. Hindsight. Recall. The second one is reflect. Ano ibig sabihin ng reflection? Ito yung pag naalala mo yung kabutihan ng Panginoon sa iyo. Kahit hindi ka karapat-dapat, piniplay mo siya sa isip mo. You are reflecting on it. Ibig sabihin, yung ating mga past experiences, ito'y nagpapahiwatig ng mga insights and lessons that inform our present and future. So every time
na gusto mong magkaroon ng tamang POV o perspective in life para sa iyong new season, tingin ka muna sa kahapon. Balikan mo siya. Recall, reflect, and then respond. Ano ibig sabihin ng respond? Pagka naalala mo at binubulay mo sa isip mo yung katapatan ng Diyos sa iyo kahapon, ang iyong natural response is gratitude. Laging nagpapasalamat sa Panginoon. Laging gustong sumunod sa Panginoon. Nabanggit ko na po ito minsan at gusto ko lang ulitin. One time, I saw a reel, nagpipray yung speaker, ang sabi niya, more blessing, more power, more anointing, more revelation. Good naman yon. Pero hinihintay ko yung isang more na gusto yung banggitin. More obedience. Bibihirang marinig. Pag more blessing, palakpakan ng mga tao. Okay naman yun. More anointing, palakpakan ng mga tao. Okay yun. But what about more obedience? I came to realize this. Being a Christian for the last 40 years. 41, I'm sorry. The more na meron kang faithful na records ng Panginoon sa iyo in the past, it motivates you to be more obedient to the Lord. Why? Kasi lagi siyang tapat pag ang pinag-usapan ay ang ating nakaraan. So what is the principle in hindsight? Here is the principle. Reflecting on past experiences helps us understand God's patterns and purposes. Grabe yan. May pattern si Lord. Para ikaw din, may pattern ka. Yung bang kaya ka nasadlak sa kaguluhan na yan o issue na yan, kasi may pattern ka in the past. At pag tiningnan yung pattern mo in the past, then you will analyze, kaya ka pala nandiyan sa ganyang kalagayan. Pero kay Lord, iba. Pag tumitingin tayo sa nakaraan para magkaroon tayo ng tamang POV or perspective, nauunawaan natin yung patterns, and purposes ng Panginoon. Number 2, insight. Understanding the present. Sabi ng awit 119:105, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Noong panahon ng Biblia, walang flashlight. Ang gamit lang nila ay gasera, merong langis, tapos may mitya, tapos merong sindi. Kapag kagabi na, dahil wala namang Meralco noong panahon na yon, talagang sobrang dilim. So ang gagawin ng mga tao na babiyahe ng gabi, bitbit nila ang kanilang lampara, at itong liwanag mula sa lampara ang magsisilbing gabay sa kanilang mga paa, pero dahil merong radius yung liwanag ng lampara, hindi lang yung liwanag na nilalakaran ng kanilang mga paa ang nakikita nila ng maliwanag, kundi yung konting banda roon. Wala namang flashlight nun eh. So, tingnan nyo po ito. Dito ay sinasabi sa atin, kung gusto mong makita ang iyong landasing nilalakaran para makarating sa bagong chapter o season ng iyong buhay, ang salita ng Diyos ang siyang ating magiging gabay. So what is insight? Insight is also a gift from God, allowing us to understand the present, discern His will, and walk in step
with His purposes. So, ang ibig sabihin ng insight ay nauunawaan mo ang iyong kasalukuyan dahil nauunawaan mo ang kalooban ng Diyos mula sa Kanyang salita at yun ngayon ang iyong lalakarin upang ikaw ay lumakad sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Tatlong bagay uli ang gusto kong makita natin regarding insight. Illuminate, introspect, interpret. Ano ibig sabihin yan? Pag sinabi nating illuminate, ang magbibigay ng liwanag para maging gabay sa ating paglalakbay patungo sa bagong kabanata ng ating buhay ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Naalala ko nung ako po ay bagong Christian, 1984, hindi pa uso ang cellphone. Therefore, pag pupunta ka ng church, dala-dala mo yung hard copies ng iyong Bible. May mga nahihiya pa nga magdala noon. Fast forward. Dahil sa modern technology, ang buong Biblia, iba't ibang translation, ay nailagay na sa ating mga gadgets electronically. At maski ako, hindi na rin ako nagdadala ng hard copy. Pero iniisip ko, next year kaya, mag-pattern kaya ako, meron kayang susunod. But anyway, ang gusto ko lang makita natin ay ganito. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, is the ultimate source of insight. Ibig sabihin, kung gusto mong makakuha ng legit facts, katotohanan, na magbibigay sa iyo ng insight, basahin mo ang iyong Biblia. Can I make a request? Pwede? Pwede? Pwede ba? Okay. Kung sasangayon ka rito, taas mo ang kamay mo. Kung hindi, wala pa akong tanong. Okay. Kung ayaw mo, okay lang. It's your choice. Challenge to. Pwede kaya, starting January 1, 2026, ang devotion nating lahat from Genesis to Revelation for the whole year. Sino ang kokol sa challenge? 1 year Bible reading from cover to cover from Genesis to Revelation. Okay? Hindi ko na po kayo checkin. Si Lord na lang nakakita. Thank you. Babaan nyo na inyong kamay. If you missed, kapag na-miss nyo po, don't feel guilty. Read again. Alam nyo, based on my experience, kasi po, merong time noon, ang devotion ko, Genesis to Revelation talaga. So, bibili ako ng bagong Bible, walang komentaryo, pero may susulatan sa gilid at sa ibaba at itaas. So, pag binabasa ko na yan, ginuguhitan ko, kinukulayan ko, naglalagay ako ng komentaryo. Pag natapos ko na yung Bible na yan, for example, New American Standard Bible Translation, isasara ko na siya. Bibili uli ako ng bago, ibang translation, babasahin ko na uli, kukulayan, bibilugan, guguhitan, maglalagay ng notation, pag natapos ko na siya, itatabi ko na siya uli. And I've been doing that ever since. Ang ibig ko lang pong maunawaan natin, yayaman ka sa insight, pagbabad ka sa salita ng Panginoon. Kapag ang laman ng iyong puso at isip ay ang salita ng Panginoon, that is insight. Dapat nating maunawaan na ang salita ng Diyos is the ultimate source of insight at siyang nagbibigay ng liwanag sa kasalukuyan para makarating tayo sa kinabukasan. What about introspect? Pag sinabi nating introspect, self-awareness.
Ibig nitong sabihin, tinutulungan tayo ng salita ng Diyos para maunawaan ang ating mga isip, emosyon, motivation para ilinya natin sa kalooban ng Diyos. Isa pong malaking issue ngayon, especially sa Generation Z, mental health. Alam niyo ba nung panahon namin ngayon, pag pinarusahan kami sa CAT, binilad kami sa araw, hindi kami nagsusumbong. Ang bihira ngayon, hindi lang na-like yung post sa Facebook na mental health na agad. O tayo nila like yung post ko, siguro ayaw nila sa akin. Weak. Gusto nyo malakas kayo mentally? Mentally strong? Ang susi po, salita ng Panginoon. Pagbasa, pagbubulay-bulay, at pagsasabuhay ng salita ng Panginoon. Magkakaroon ka ng insight. What about interpret? Ito na po. Dahil alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang kanyang kalooban, you discern His will. Pag ikaw ay nasa isang specific na situation, kaya mong i-analyze, interpret, bakit kaya ako nandito ngayon? Kaya pala. Ito pala ang gustong gawin sa akin ng Panginoon. Hindi ka lutang. Kasi you can easily interpret your specific season for today because the Word of God is your insight. Here is the principle. God's Word and Spirit gave us insight into our current situation. Kaya mo bang interpret ang sitwasyon mo ngayon in light of God's Word? For example, bakit kaya baon ako sa utang? Baka you violate God's financial principle. Kaya baon ka sa utang. Bakit kaya ako may sakit? Baka you violate God's principle in taking care of your body. Bakit lagi kami nag-aaway mag-asawa? Baka hindi patas ang usapan nyo sa pera. O sa lahat ng mga kinasal ko, lagi kong sinasabi, pag mag-asawa na dapat patas sa usapin ng pera. Ronel, alam mo to. Dads, paano magiging patas ang usapin ng pera sa mag-asawa? Bonus dumating. Yung laman kay Danica, yung envelope sa iyo, Ronel. Patas yun. Pag sumweldo ka, nag-withdraw ka sa ATM, resibo sa iyo yung cash kay Danica. Bibili ka naman yan ng tools eh. Di ba? Anyway, kidding aside, God's Word and Spirit gives us insight into our current situation. Hindsight, learn from the past. Insight, ano ibig sabihin? Understanding the present. Number 3. Foresight, anticipating the future. Tinanong ko si Mira kanina, ilang buwan na yan? 5. Tama? 4. Tapos, mukhang ipipreempt ng kanilang doktor yung gender. Pero sabi ni Doc Ogie, Doc, wag muna kasi meron kaming gender reveal. Bakit may ganon si Kuya Ogie at si Ate Mira? They are anticipating the future. Kita na nila. Kaya lang, wala pa. Pero, kita na. That is foresight. Halimbawa, sa trabaho mo ngayon, anong nakikita mo na darating sa iyo o aasahan mo sa trabaho mo? Sa karir mo, anong nakikita mong darating sa iyong karir? Sa love life mo, anong nakikita mo na mangyayari? That is foresight. Anticipating the future. At ito ang sabi ng awit 25:14. Ang ganda nito, promise.
The Lord tells His secrets, kanino? To those who respect Him. He tells them about His agreement. Aba, may mga lihim pala ang Diyos na pwede niyang sabihin. Hindi sa lahat, kundi sa mga taong rumerespeto sa Kanya. So, what is foresight? Again, just like hindsight and insight, foresight is a gift from God, allowing us to anticipate the future, prepare for what's ahead, and trust in His sovereign plan. Tingnan niyo po kung gaano katindi yung pagkakadisenyo ng Diyos sa atin bilang tao. Dinisenyo ng Diyos ang ating utak para makabalik sa nakaraan. True memories, tama? Pero dinisenyo rin ng Diyos ang ating mga utak para makapaglakbay sa hinaharap. Through imagination. So, ano ibig kong makita natin? Para magkaroon tayo ng tamang perspective, POV, papunta sa bagong season, bagong chapter, bagong kabanata ng ating buhay, kailangan natin tumingin sa nakaraan, unawain ang kasalukuyan, tapos we anticipate the future. How do we do that? Again, tatlo uli. Forecast, foresee, focus. Forecast, foresee, focus. Ano ibig sabihin ng forecast? God's plan are predictable. Totoo ba na ang mga plano ng Diyos ay kaya mong hulaan? Example, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans, alam naman ninyo. Romans 8:28, and we know that in all things God work together for good to those who love Him. Matthew 6:33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Give, and it shall be given unto you. Ando na yung plano ng Diyos. Forecast. Kaya lang, hindi mo siya ma-anticipate in the future kasi wala kang record ng kabutihan ng Diyos na nakaraan. Therefore, hindi mo maunawaan ang kasalukuyan o anong aantayin mo bukas. Nga! Di ba? Ito po ang aking natutunan. Pagka hindi tama ang ating POV, para kang naghikab. Nga ka na, luhaan ka pa. Di ba? Ganun yung naghihikab. Yun. Pag wala kang perspective, wala kang tamang pananaw, para kang naghikab. Nga ka na, luhaan ka pa. Foresee. Ano ibig sabihin ng foresee? Foresee helps us anticipate challenges and opportunities, preparing us to respond wisely. Wow! So ibig sabihin, paparating pa lang ang isang dilubyo sa iyo dahil may nakikita ka sa hinaharap, nakapaghanda ka na. Kahapon, tinanong ko ng aking asawa, meron kasi ako nakitang malaking bag doon sa aming living room. Sabi ko, darling, ano tong kulay bag na pula? Tiningnan niya, ang sabi niya, kay Johnson yan. O ano nga ito? Go bag. Go bag. Para saan ang go bag? Para saan? Paghahanda natin kung sakaling dumating ang the big one.
That is anticipating the future. Go bag. Ikaw, anong go bag mo? As far as the Word of God is concerned. Focus. Pag sinabing focus, nakatuon tayo, ina-anticipate natin yung gagawin ng Diyos sa atin bukas at hindi tayo kailangang ma-distract. So here is the principle. God wants us to anticipate future challenges and opportunities, preparing ourselves accordingly. Lahat na nagtatrabaho sa inyo, nakatanggap ng bonus. May 13-month, may sweldo pa kayo. Tanong, paano mo siya gagamitin ng tama para maihanda mo ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang darating bukas? Emergency, unnecessary inconveniences. May savings ka ba? O halabira? Tapos, magme-message ka. Kumusta ka na? Translated into Google, can I borrow money? Di ba? Di ba? Naalala niyo yun? Tinanong yung Google, please translate in English, kumusta ka na? Aba, ang lumabas doon, can I borrow money? Yeah, subukan nyo. Anyways, we are talking about part 2 ng ating series. New season. Bago ka makarating sa iyong bagong kabanata, bagong season ng iyong buhay, may paghahanda. Ano ang una? Magayos. Pangalawa, dapat tama ang isip mo. Tama ang iyong pananaw. Tama ang iyong nakikita. At para maging tama ang iyong nakikita, marunong kang tumingin sa nakaraan, anong natutunan mo, nauunawaan mo ang iyong kasalukuyan, at may hinihintay ka sa kinabukasan. And finally, number 4. Oversight. Trusting God's guidance. Alam nyo, yung naunang 3, pag wala itong pang-4, wala yan. Hindi natin pwedeng ihiwalay, alisin sa equation ng ating tamang pananaw ang Diyos. Kasi at the end of the day, siyang nagbigay ng hindsight, siyang nagbigay ng insight, siyang nagbigay ng foresight. So dahil sa Kanya galing lahat yon, biyaya ng Panginoon sa atin, edi siyempre, hayaan natin siyang magmando ng ating pananaw. So, etong sabi ng Bible, paborito to, marahil alam nating lahat. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Hallelujah. Anong last verse ng Psalm 23? Surely goodness and mercy. Narinig ng asawang babae. Sino si Shirley tsaka si Mercy? Surely and mercy shall follow me all the days of my life. May babae ka, 2. Sino? Si Shirley, tsaka si Mercy. Namali pala siya ng pronunciation. Ang tama pala, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Grabe. Pwede pala yun. Sa lahat ng galawan natin, sa buong buhay natin, susundan tayo ng sigurado, kabutihan at kahabagan ng Panginoon. That's why we need God's oversight para magkaroon tayo ng tamang pananaw. So what is oversight? Oversight is God's promise to guide us, providing ongoing direction and care as we trust in His omnipotent hand. Grabe yung oversight. Pangako ng Diyos, nagabayan tayo, tapos lahat ng kailangan natin ibibigay, gagabayan tayo, aalagaan tayo, at
magtitiwala tayo sa kanyang makapangyarihang kamay. Tatlong bagay uli regarding oversight. Observe, orient, obey. Okay? Ano ibig sabihin yan? When you say observe, hindi tayong nagmamasid sa Diyos. It's the other way around. God is observing us. Lahat ng ating galaw. Lalo na pribadong galawan. Orient. Ano ibig sabihin yan? Habang ginagabayan tayo ng Diyos, tayo naman ay tutugon sa Kanya na maging familiar tayo sa isang teritoryo o sa isang kalalagayan. Para sa ganon, ang dulo niyan ay obey. Dahil ginagabayan tayo ng Diyos, nagiging familiar tayo sa ating mga galawan sa buhay, ang dulo niyan, susunod tayo sa Kanya. And here is the principle. God's oversight is our ultimate security and guidance. Gamitin ko ulit, i-quote ko ulit si Kuya Jonel. Last Sunday, immediately after ng ating service, lumapit siya sa akin at sabi niya, Dads, akala ko dati, pag naghanda sa New Year, planning agad. Sabi ko, no. Hindi planning. Purifying muna. Mag-ayos ka muna ng buhay para magliwanag ang iyong isip, then make a plan. At yan po pag-uusapan natin sa December 28. Kasi next Sunday, December 21, ay ating pong Christmas celebration. May Pasko po ang HPCI North Caloocan. And we have been celebrating that ever since. Okay? At syempre, just to excite you and motivate you, may raffle tayo next week. May gift giving tayo next week. Para masaya po ang bawat isa sa atin. Anyway, tapusin na natin ito. Tapusin natin. And ako po'y maglalambing sa inyo. Pwede bang sagutan nyo yung mga question dito individually? Assignment nating lahat. Okay ba? May assignment tayo, okay? So, ano ang ating conclusion? Number 1, leveraging hindsight. Ano ibig sabihin yan? Gamitin mo ang iyong mga karanasan kahapon for your own advantage. Yun ang ibig sabihin ng leveraging. Gagamitin mo yung mga nakaraan mong karanasan, whether good or bad, for your advantage today. So, application. Reflect on God's faithfulness in past seasons. Identifying lessons learned and applying them to your current situation. So ito ang unang assignment nyo, looking backward. Okay? Alalahanin nyo ang katapatan ng Diyos sa mga nakaraang panahon sa inyong buhay, ano ang mga lessons na inyong natutunan para may apply natin sa kasalukuyan. Tanungin mo ang iyong sarili, what has God taught me in past experiences? Ano ba ang itinuro sa iyo ng Diyos sa mga nakaraang karanasan mo? Ikaw lang makakasagot niyan. And then action step, write down 3 lessons. Learn from past experiences and apply them to your current situation. May napansin kayo? Nagbabago po ang paraan ng ating pagtuturo dito sa pulpito. Nagiging hindi lang informative, but experiential as well. So, how do you leverage hindsight? Ito po yan. Pangalawa, cultivating insight. Paano mo gagawin yan? Here's the application. Seek God's insight through prayer and Bible reading. Ang challenge natin, pagdating ng January 1, ang ating devotion, Genesis 1 to Revelation 22. At kung may makakatapos dyan, yung unang makakatapos, bigyan ko kayo ng study Bible. Yung una, yung isa lang. Mamili ka na kung anong study Bible ang gusto mo. Yung mamahalin. Okay? Walang limit sa price. Basta be sure na totoo na natapos mo from Genesis chapter 1
to Revelation 22. Isa lang. Okay? At totoo to. Okay, naka-record naman. Darling, paki-record mo nga para hindi makalimutan ni Alex. Hindi ko makalimutan. Okay? Leveraging insight. Application, hanapin natin palagi yung karunungan na mula sa salita ng Diyos at panalangin at ipakita niya sa atin ang tanawin at mga galawan sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ask yourself, what is God revealing to me about my current situation? So lahat tayo, meron tayong kasalukuyang sitwasyon, tama? So tanungin mo sarili mo, Lord, ano ba ang ibig mong pakita sa akin? And I believe, ipapakita sa iya ng Panginoon. Action step. Spend 10 minutes in prayer asking for insight into your current challenges. Naglagay lang po ako ng 10 minutes, pero it's up to you whether you want it 10 hours or 10 seconds. Depende po sa inyo. Number 3, developing foresight. What is the application? Seek God's guidance on future plans and decisions, asking Him to reveal potential pitfalls and opportunities. Ibig lang sabihin yan ganito. Sa panahon ng iyong pagbabasa ng Biblia at pananalangin, hilingin mo sa Panginoon, Lord, pag tinuloy ko ba to, ano dulo nito? Mapapahamak ba ako? Madidisgrasya ba ako? Mai-scam ba ako? Lord, pag ito ba ginawa ko, mapapabuti ako? And I do believe, sasagutin ka ng Panginoon dyan. Ask yourself, tanungin mo ang sarili mo, what is God showing me about my future? Ano ba ang pinapakita ng Diyos patungkol sa aking kinabukasan? Hindi mo kailangan ng bolang kristal o ang baraha o tarot cards or horoscope. Ang salita lang ng Diyos, sapat na para malaman natin kung ano mangyayari bukas. Action step. Pray for guidance on a specific decision or plan, asking for foresight. So, napansin nyo? Bago ka magplano, tamang pananaw muna. Tatalakayin natin yan, year-end message natin. Prepare and plan. Finally, number 4. I'm done. I'm almost done. Trusting in God's oversight. What is the application? Trust in God's loving oversight, surrendering your plans and decisions to His guidance. Sabi po ng Biblia, tao ang nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. Pinaplano natin na kung loobin ng Panginoon matapos before July 2026 yung building. Plano natin yon, plano ko. Pero kung meron ibang plano ang Panginoon, masunod ang plano ng Panginoon. Malay nyo, June pa lang, tapos na. Malay nyo, May. April, we never know. Ask yourself, am I trusting God's oversight in my life? Talaga bang pinagkakatiwalaan nyo ang pamamahala ng Diyos sa iyong buhay? And then, action step, surrender a specific concern or decision to God, trusting in His oversight. Ang iba po sa inyo, magbabakasyon, makakatulong po ito. Nagabayan kayo ng Diyos sa inyong pag-uwi ng mga probinsya, samahan kayo ng Panginoon, at maging mabunga at mabiyaya ang inyong mga paglalakbay. Ang iba sa inyo, mag-aasawa na next year. Sigurado na kayo? May panahon pa para umatras. Okay? So, let's summarize this. New season. It all begins mag-ayos ng buhay. Maglinis ng buhay. After that, lilinaw ang ating mga isipan. Meron kang tatanawin ayon sa pananaw ng salita ng Panginoon. May inawit po tayo kanina. Ang sabi po sa isang linya, ang kabutihan ng Diyos. Alam nyo, kung wala ang kabutihan ng Diyos, wala talaga ang lahat. So in response,
to this message, I would like to invite you to please stand. And let us worship God through this song as our response. Goodness of God. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up Till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All together, as we declare God's goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. sing all my life. It's all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Pagkatapos ng prayer Tagalog, pagkatapos ng prayer Tagalog. It's running out to me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Habang inihahanda namin ang aming mga sarili sa pagpasok sa bagong kabanata ng aming mga buhay, lahat ng aspeto ng aming buhay, inihahanda po namin ang aming mga sarili, Panginoon. Tulungan kami ayusin, linisin ang aming buhay, itama ang mali, upang sa gayon magiging maliwanag,
malinaw ang landasin na aming tatahakin para sa bukas. At salamat po, Panginoon, sapagkat kung ayos ang aming kaugnayan sa iyo at sa ibang tao, inaayos namin ang aming buhay. Magkakaroon kami ng tamang pag-iisip, magkakaroon kami ng tamang POV o tamang perspective. Kaya naming balikan ang nakaraan at matuto kami sa kanyang mga lessons. Kaya naming unawain ang aming kasalukuyan, including the challenges and the difficulties. Kaya naming anticipate ang bukas kasi maliwanag naman sa iyong salita ang iyong mga plano. Pero higit sa lahat ng ito, kung wala ang iyong kabutihan sa amin, kung wala ang iyong oversight, wala po ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya Lord, ngayong umaga, sa iyo namin ipinagkakatiwala, sa iyo namin ibinibigay ang aming kahapon, ngayon, at ang aming bukas. At nagtitiwala kami sa iyong pangako. The Lord is my shepherd. I have everything I need. At ang dulo nito, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sa mga nangangailangan ng bagong simula, kahabagan niyo po, Panginoon. Doon sa mga nagpapatuloy na sa tamang landasin, gabayan po sila, Panginoon. At yung may mga inaasam sa kinabukasan, ipakita niyo po ng malinaw ang iyong mga plano at mga layunin. Salamat po, Panginoon. Handa na kami para magplano para sa aming next season. Gusto ka naming purihin, sambahin, at sabihin sa iyo, mahal ka namin, Panginoon. Sobra, undeserving kami. Dami namin palpak. Hindi kami sumusunod, pero sa kabila ng lahat ng ito, all my life, you have been faithful. And because of that, Lord, it is my prayer, it is our prayer. Maliban sa more blessings, more of your presence, more of revelation, more of your anointing, Lord, I pray more obedience on every one of us. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. And we will respond again with this song, this time in Tagalog. Amen. Amen. Ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Yan ang totoo. HPCI North Caloocan. Totoo yan. Ay nabubuhay, Awitan ko ang kabutihan ng Diyos. ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpagkailanman. Ang katag ko ay nabubuhay. Awitin ko Minsan pa, kabutihan. awitin natin ang kabutihan
dito, suklian namin ito ng mas maraming pagsunod sa iyo. Taas natin ang ating dalawang kamay. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo'y makapag-aharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalwalatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. At lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen! 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 Hallelujah! Alright, bago tayo umupo, hanap ka ng 4 na tao at sabihin mo sa kanya, excited ako sa bagong season ng buhay mo. Thank you very much. God bless us all. Ayun. Naiwan ni Manny yung cellphone niya. Ayun. Grabe naman yan. Thank you, Dad, sa napakagandang topic po. Good to see you. And, Good to see you. ayun, everyone, pwede po ba isang malakas na palakpak muli? Para Ayan. So, dadako na tayo sa next part ng ating service, which is yung pinaka-paborito natin, yung pagbabalik or pagbibigay natin kay Lord. So, di ko alam, dapat hindi talaga ako magsasay, pero saglit lang, bigyan nyo lang po ako ng konting panahon. So, kailangan ko lang itong maibahagi. Charot. Tawag ito doon, ano ba yan? Ayun. So, kung hindi po nila alam, ako po ay nagtuturo. So, nagturo po ako sa private school for 8 years. Saglit lang po talaga to. Then, ayoko nagte-testify when it comes to giving kasi alam kong hindi rin ako tapat. Hindi ako naging tapat. Ano? Hindi ako naging tapat sa pagbibigay kay Lord for the past months. Dahil, hindi po ganun yung kalaki ng sahod sa private school. Lalo na pag December, kasi wala kang sahod, wala kang pasok. Pag wala sahod, walang pasok. Pag wala kang pasok, wala kang sahod. Pero kanina, habang kinakanta ni Dads yung, si Dads yung kumanta. I mean, ang gulo ko na, ayan, gusto ko lang po i-share na hindi ako naging tapat, pero ang Lord ay napaka-faithful at napaka-tapat kasi nagawa niya akong dalhin hanggang December na dumating sa point na naging prayer ko na lang na kapag sinagot na ni Lord yung prayer ko na tanggapin or matanggap ako sa public school ay ibibigay ko sa Kanya lahat. Kasi alam kong hindi ako naging faithful ng mga nagdaang months. And nag-start po yung taon, ang hashtag ko po, ewan ko po ginagawa niyo yun, ang hashtag ko po ay hopeful. Pero ginawa mo na akong hopeless ni Lord. Kasi ilang buwan ako nag-antay, wala po akong trabaho. Then hanggang sa dumating po yung time na may mga offers, pero may pinanghawakan po kasi ko kapag isang bagay na pinag-pray natin na napakatagal at alam mong ang Diyos natin ay never naging bingi pagdating sa mga prayers natin at alam mong siya'y tapat, hindi mo bibitawan yung panalangin mo na yon. So, hanggang sa na-heartbroken ako, 2 city po kasi yung pinag-applyan ko. Doon sa isang city na pinagpe-pray ko, doon ako matanggap, ay hindi po ako tinanggap, pinalad. Then, wala na po yun. Meron po kayo isang prayer nun kay Lord. Lord, pag after ng September, hindi pa po ako natanggap sa public school, mag-change career na po ako or tatanggapin ko na po yung isang offer ng trabaho. And then, ang galing lang po ni Lord, kasi bago po matapos yung September,
na-receive ko po yung call-up letter. And then, grabe yung kilig ko nun kasi nag-aayos po ako ng resume nun. Parang sabi ni Lord, nag-aayos ka ng resume, ah. Na-receive ko po yung email that time. Dumating din po ako sa point na medyo yung tao po sa paligid ko, especially yung family ko ay, alam niyo ba yung pressure na parang, dapat kulitin mo. May notion po kasi sa public school para po sa iba na dapat pumunta ka lagi sa office, kailangan i-follow up mo para lagi ka nilang maalala na, ay, kailangan bigyan natin ito ng item, ganun-ganun po. Kulitin daw. Tapos may nagsasabi sa akin, magdala po ng, ng something, ganun. Sabi ko, ba't ako magdadala? Wala nga akong pambili. Logi sa logi, ah. I mean, pinanindigan ko po yung sabi ko, hindi ko po kailangan ng kahit sinong backer. Si Lord po yung backer ko. And binigay po niya yon sa tamang panahon at oras. So after 8 years na nagturo po ako sa private, binigay po yun ni Lord. And gusto ko pong i-share to kung gaano ka-faithful ng Lord na meron tayo. And ito po yung isa sa pinanghawakan ko na bless din po ako. Salamat po doon sa mga nag-topic ng Wednesday Inspiration. May sinabi po sila na kapag binigay na ni Lord sa'yo yung isang bagay na pinag-pray mo, sana hindi mo makalimutan yung proseso at kung sino yung kasama mo, kung hindi si Lord during that process. And sana, gano'n din po tayo, manatili tayong tapat. At kung mag-fail man po tayo sa pagbibigay, hindi naman po, kasi katulad dati, di ba? I don't know if you will remember, pero meron pong hindi naging tapat na sa pagbibigay ni Lord, pero nasigpay. Pero hindi naman po ginagawa ni Lord sa atin yun. Pero yun po, nandito pa rin tayo at bine-bless pa rin na tayo sa mga bagay na hindi man natin deserve pero nakukuha po natin ngayon. So, kung ano po yung hawak nating finances ngayon, yan po ay pinaghirapan natin at blessing po yan ni Lord at galing lang sa Kanya. So, ayun po, yun po yung gusto ko i-share. Kay Lord po lahat ng papuri, ng glory po. Sige po, tayo na po tayo. Tawakan po natin. Pasensya na po, dramatic lang. Next. Yan. Sige po, pag-pray po natin yan. Baka po may mga pinag-pray tayo na until now ay nagiging hopeless na tayo if maano natin, ma-receive or masasagot ni Lord. But now, ayun po, mas pagigihan po nating magtiwala sa Lord. Sige po, let's pray. And i-close ko na lang po sa prayer. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat po. Salamat po sa opportunity na to, Panginoon, na i-praise ka at i-worship ka, Panginoon, sa kabutihan na ginagawa mo, Panginoon, sa buhay namin, sa different aspect man ng buhay namin, Panginoon, and even finances. May times man, Panginoon, na nararanasan namin na nagkulang, sapat lang, at more than enough, Panginoon. But Lord, isa lang po yung hindi nagbabago, kung gaano ka katapat, kung gaano mo pinoprovide lahat ng kailangan namin. At hindi lang kami, kung hindi yung buong pamilya na meron kami, mga kapatid namin sa life group, mga leaders namin, Panginoon. At mula noon hanggang ngayon, Panginoon, marami ka nang napatunayan sa amin. Kaya ang pagbabalik namin na to ay mula sa puso. At masaya po namin gagawin to. Kasi alam namin, it is our form of worship and praise to you, Panginoon. And sa inyo po lahat ito, Panginoon, nawa mapangiti ka namin sa offer namin na to at pagbabalik namin na to, Panginoon. Salamat, Lord. To you all the glory and praises. In Jesus' name, amen. Ayon. So habang nagbibigay po tayo ng ating tithes and offering, meron pong fina-flash ang ating media team na mga ministries that's still looking for members. Ayan. So, sabi nga kanina, di ba, mag-enter tayo sa new season. Baka ito na yung new season mo rin na mag-join sa mga ministry ng ating simbahan. Di ba? Mas masarap simba na nagagamit din tayo ni Lord sa different ministries.